Sa kauna-unahang pagkakataon, lalayag tayo sa dagat via cruise! The room has a balcony. This is my room. Ganyan ka. You have so many options. Ay sus! Ibang level na tayo, Bieros. See you later, buddy. It's just smooth sailing. Till makainom ka ng tubig. Papasok yung tubig sa ilong mo. See you again! Hep, hindi pa rin natatapos ang sorpresa. Habang sakay ng cruise ship, may quick stopover din tayo sa puso ng Southeast Asia. Subukan natin yung mango juice ng Malaysia. Yes. Pwede. For the first time, bibisitahin natin ang Melaka, Malaysia. How do we do this? The beach, see the white one. Why? Oh, goodness gracious. Here we go. If you take a few months, I will take a few years. Lalakarin at kikilalanin natin ang lugar na ito. Sa isang araw lang ha. One bite, ah? You try. One bite? You should. I try to like it. But durian does not like me. Yung normal na anghang nila sa atin, parang bumabagang apoy na talaga sa bibig natin. I love it. Hindi si Mami, kasi ako si Papi. Si Taki? Ingat lang sa biyahe. Ulaka. Ulaka. Malaka talaga itong malaka. Pinasok ko pa dapat huwag na eh. Alis na tayo? Tara sa isang bakasyon sa ibabaw ng mga alon na punong-puno ng aksyon. At una pa sa first, welcome aboard, Bieros! Oops! Teka, nasaan nga ba tayo? Ang biyahe natin ngayon, literal na overseas. As in sa ibang bansa at sa ibabaw ng tubig. Mula Singapore, sasakay tayo ng isang dambuhalang barko. Kung paano bumiyahe sakay ng eroplano. Ganon din sa barko, Bieros. May security at pag-check-in ng bagahe. At kapag nakita na ang dang ito, sign na tuloy na talaga to. First few hours pa lang kami dito sa cruise. We haven't scratched the surface yet. We are on the 19th floor. Dito sa forward area of the ship. And look at that. That is the middle and the after or AFT area of the ship na hindi pa natin na-experience, na for sure experience natin. Oh my goodness. Water park, slide, may adventure zone sila doon. I like it. Dahil first time namin mag-cruise, may katawang kami syempre. Yan ang Fly and Cruise Booking with official airline partner through Executive Resources Incorporated. Sa loob ng barko, parang may ruta rin. At sa laki nito, aba, may water park lang naman to. Pero wait, sa 17th floor o sa itaas ng deck na barko? Hi, sir. Aba, G! Balita. Okay naman, sir. Ready na kayo, sir? Okay, sir. Come straight, sir. Cross lang yung arm. Cross arm. And then straight the legs. Got it. And then chin down. Chin down. We will take the blue one. Blue one. Okay. Right. Ready? See you later, buddy. Isa ang water slide park na ito sa mga pwedeng ma-enjoy kapag nasa cruise. Wala ng entrance fee dahil kasama na ito sa binayarang cruise package. Unli slide, pwede. Okay, sir. Okay,
Okay, sir. Same procedures lang ulit. This one is very steep and very fast. So, ulo muna. No. Always leg first. Leg first. Okay. Alright. Let's go. Okay lang. Let's go. Oh, itong ube cheese combo So, at least you have slide options. Meron ka pang beginner, purple and yellow. Yun yung pinaka-steep nila. Steep drop. So, first couple of seconds, wala ka masyadong nakikita dahil may mga splashing sa mata mo. But then after that, it's just smooth sailing. Till makainom ka ng tubig. Papasok yung tubig sa ilong mo. Anyway, saya. See you again! Biyeheros, talaga namang one for the books ang biyahe natin ngayon. Dahil first time ng BNB team na mag-cruise. At dahil first time, may ilang paalala kami. Kapag sasampa na sa cruise, kailangan ibigay ang valid passport. Una, para i-double check ang cruise ticket. Pangalawa, paraan ito para masiguro nilang pareho ang bilang ng mga pasaherong bababa sa huling araw ng cruise experience. Huwag mag-alala, biyeheros, ibabalik naman nila ang passport pagkatapos ng 4 na araw na cruise at bago bumaba ng barko. Meron tayong nakuhang card. Okay, itong card na to napaka-importante dahil ito yung everything card. Okay, ito yung card mo para sa kwarto. Ito yung card mo para makuha mo yung wifi. Ito yung card mo kung gusto mong bumili ng drinks or kung anumang bagay na gusto mong bilhin dito sa cruise. So this card is very important and this card is very unique. One card to rule them all. Ang card na yan ang magsisilbing ID at yan din matcha-charge ang anumang bibilhin na hindi kasama sa cruise package ng inyong binayaran. Sa cruise na aming sinakyan, ang kasama sa binayarang package, buffet breakfast, lunch at dinner. Water and sports amenities. Pang-tip, port charges at syempre ang kwartong tutulugan. All for 3 nights and 4 days. Ayoko pakita yung kwarto ko dahil mainggit yung mga kasamahan ko na meron akong jacuzzi sa loob. So, ayoko. Sige na nga. Okay lang, syempre wala. So, sexy. Hindi naman masyadong malaki talaga yung mga rooms kapag nasa cruise ka, depending on the type of cruise and depending on the type of, I guess, package. Welcome to my room. My bed. Wait. Ay, sorry. My bed. Okay. Wide enough for sure. TV. Okay. Sofa. Para lang may reference kayo, guys. Ladies and gentlemen, your attention please. May butas daw yung yate. Oh no! You have your ref. Blow dryer. Ito. Pang ano to? Ito yung para hindi ka, alam mo yan, para hindi ka mangawit. Alam mo yan, kapag natutulog ka ng ganyan ka. The room has a balcony. Not all rooms have balconies, but this is my room. And 2 hours ago, kakaalis lang natin sa port ng Singapore and we are on our way to Malaysia. Biyahero tip, mahalagang tandaan kung saan ang forward, mid at after o aft ng barko. Ito kasing magiging palatandaan kung saan hahanapin ang cabin o kwarto at iba pang facilities at amenities ng barko. Ang barkong aming sinasakyan, may 20 decks o palapag lang naman. Hanggang 19th deck ang accessible sa mga biyahero. Kaya na ito magsakay ng nasa 3,000 pasahero. O di ba, parang isang barangay na? Para sa mga nagtatanong, nakakahilo ba? Hindi naman ako mabilis makahilo, pero may mga times na parang, parang medyo weird . But very, how should I say this, mild. For me, ito yung ating humble abode. Pakita ko sa inyo yung CR. Sakto, kaka number 2 ko lang. Yan. Pasok kayo. Yan.
So, sorry. Naglaba lang ako ng konti. Ano, kita nyo na. Nilagyan lang ako ng mga basang damit. Hot water, of course, available. Toilet, washer. Shower. And then, yep. Here you go. Mirror. And then, yep. Yun. Yun na yan. So, Bukod sa balcony room na ipinakita ko sa inyo, Beros, may iba ring kwarto mas budget-friendly. Siyempre, gusto natin yan. ang cruise ship para rin siyang hotel. Para dun sa mga biyahero na very budget conscious or value friendly, meron tayong inside stateroom. Ito po yung pinakamaliit na kwarto, pero usually up to 4 din yung kasya. Kung talagang syala ka naman, na tipong chandelier pa lang, luxury hotel ng feels, aba meron din ganyan sa cruise. And then, yung pinakamataas nating category, parang yung mga luxury suites natin sa hotel is called the Palace. So yung Palace suites po, sila yung pinakamalalaking kwarto, pero kahit sa kainan, sa pool, sa entertainment, meron din silang mga exclusive areas. Hindi lang mga kwarto ang pwedeng pagpilian sa cruise. Ihanda ang tiyan, biyeros. Buffet ang labanan dito. Mula umaga, tanghali, gabi, isama nyo na pati merienda in between. Magkakaibang cuisine pa yan, ha? Hindi na mahihirapan mag-isip anong kakainin. Sa cruise package ng B&D team, isang Lido buffet sa mga pwede ng kainan nang walang extra charge kahit ilang balik pa sa buffet table. Kasama ang binayaran sa package rate ng Chinese, Indian at halal cuisine. Pero kung nakaka-LL o luwag-luwag, may restaurants na pwede rin bisitahin depende sa cravings nyo. Pero syempre, hiwalay na bayad na yan, okay? Kung ang cravings naman ay gumala, pero easy at no stress, Shorex ang sagot dyan. Land tour ito sa lugar kung saan pansamantalang dadaong ang barko. May option din naman na magstay lang sa barko habang nakadock ito. Ang B&D, syempre doon tayo sa mapapagod, mag-e-enjoy. Mula sa cruise, kailangan sumakay ng maliit na bangka para makarating sa ating destinasyon. Melaka, na isa sa 13 states ng Malaysia at kinikilala bilang isa sa mga UNESCO World Heritage Towns. May ikot at masusulit daw ang Melaka ng ilang oras lang. Kaya yon. Ngayon, nag-dock na tayo sa Melaka. Kung pipiliin niyo yung shore excursion ng Genting, this is the first stop, Stadhas, kung saan dating tumira ang governor and vice governor ng Melaka, at the same time, the clock tower, and kung ano-ano pa. So ngayon, lalakad tayo. Isa ang Stadhas o tinatawag din nilang Red Square sa oldest surviving Dutch building sa Asia, kumbaga sa Pilipinas, para itong vegan. Okay mga bihero, papasok tayo ngayon sa Yonker Walk, na dating trading area. Pero ngayon, puntahan na ng mga turista para sa shopping, para uminom ng kape, kumain ng pagkain. Para actually Chinatown natin eh. Welcome to Binondo. So kasama natin ngayon si Kuya Julius, isang Pilipino. Pero siya ay Shorex or Shore Excursion Coordinator ng Genting. Kasama natin siya at siya yung tutulong sa atin para, I guess, ma-maximize yung stay natin dito sa Melaka. Kuya, Julius, Yes, sir. ano gagawin natin ngayon? You have to go to the Sangshuogong. Okay. So you can get the passport for stamping. Yeah, ito po yung passport natin para makalibo tayo. Yes, po. Tapos yung stamping, para meron tayo pumuntahan, i-stamp natin. Yes, po. Got it. Okay, sir. So, kukuha po tayo ng... Yeah, the passport. Okay. Thank you. So, kapag turista po kami, kasama po sa package, wala na po kami babayaran. No, sir. This is really included with your package. Included na. Yes, Okay. Alright. Sige, ganyan natin. At least may guide po yung mga turista. Yes, po, sir. Kung saan sila pwedeng pumunta. Yes, sir. Isang passport hunting sa mga paraan para maikot ang Yonker Street. Okay, and then where do I go? Yeah, so you have to get your free drink. Oh, free drink. Okay, subukan natin yung mango juice ng Malaysia. Yes.
Pwede. Pero syempre, bias tayo sa Pilipinas. Isa sa mga stamp locations ng tour itong Baba House. Sinaunang tirahan ito ng mga Malay, na ngayon ay ginawang boutique hotel na swak na stopover para sa walking tour. Alright, it's okay. Oh, wow. This is like a postcard. Yes. Souvenir. Thank you so much. Thank you. Hindi lang sa disenyo ng Baba Houses ang nakikita sa walking tour sa Melaka. Matitikman din yan sa isang Nyonya Cuisine. Ang sikat na putaheng may kombinasyon ng Chinese cooking at Malay spices. Laksa! Lunchtime tayo dito sa Melaka at ang dish na sa harapan natin ay laksa. Apparently dito, there are different types of laksa, but sa atin, alam lang natin, laksa. Pag laksa, they use coconut milk. Nakikita ko may prawn or may shrimp, may tofu, meron din tayo niyan. Maybe bean sprouts ba to? Parang cucumber. Meron silang itlog, parang may sitaw din sila. Pero kakatalo dyan yung soup. Subukan natin yung soup. Okay. Nalasa mo yung seafood, which is good. Nalasa mo yung coconut milk. Oh, yun na. Nag-creep up na yung anghang. Pero yung anghang niya actually, hindi OA. Yung anghang na ma-appreciate mo pa. Mag-aantay ka ng a few seconds. Oh, wala pa. Ping! Yun. Pero, masarap. Well, generally, yung mga pagkain nila dito, yung normal na anghang nila sa atin, parang bumabagang apoy na talaga sa bibig natin. But this level of spiciness, I love it. Comfort food na may tuturing ng mga lokal ang laksa. At kahit sa gaya namin mga biyahero, isang bowl lang, sob na sob ka na. May bonus pang stamp yan. Nasa 10 shops ang pwede mong maikutan kung susundin ang guide sa Yongkar Passport. At syempre, ang passport, instant souvenir na yan. Kung may oras pa at mas adventure ang gusto experience, edi mag-DIY itinerary. Paano pa taga BNT kami, di ba? Maging successful kaya o stress lang ang aabutin? Ang traditional footwear dito sa Melaka, bakit parang ang liliit ng size? Para sa mga pasaway katulad ko na hindi susunod sa pag-stamp ng passport, hindi naman pasaway, adventurous na lang. Pwede kayong, I guess, mag-explore sa mga different shops dito kasi medyo kahit pa paano kakaiba siya. Katulad nito, parang I think this is the oldest shoemaker dito sa side ng Melaka. And of course, ako back in the day kasi dahil nga I grew up in a Chinese community, nalaman ko na yung mga dating Chinese, from maliliit sila hanggang lumaki na sila, this is like hundreds of years ago, yung paa nila ay nakastuck sa iisang size ng sapatos. Hello, sir. Hello, welcome. Hello, I'm Andrew. Hello. Thank you. Can I sit down? You're welcome. Oh, fantastic. Wow. So how long have you been making shoes? It's already 3 generations. Do you still make those small shoes? Not anymore. Oh, nobody uses it. Nobody It's just uses for it. decoration. What was the logic behind those small shoes? It's the smaller the feet, the more beauty. So they pronounce as the golden lotus feet. Golden lotus feet. Yeah. So it will limit the growth of the feet. Yeah, they have to break the bones. They will start binding her feet from 2 years old. At that time, it was considered very attractive. Yeah, very sexy. Now, it's not being Illegal in 1911, 1911. the Chinese Revolution. Bounded feet shoes ang tawag nila rito. Ang bawat kulay, may okasyong sinisimbolo. Ang matitingkad, ginagamit sa ordinaryong araw. Pula naman kapag araw ng kasal. At itim na sumisimbolo sa kamatayan o kapag may ililibing. Sa ngayon, nanatili na lang itong paalala ng kanilang kasaysayan.
ang ibang mga turista. Nagpapagawa nito bilang unique souvenir galing Melaka. Para naman sa may mga regular na sukat ng paa, Kashut Manik, ang kanilang traditional beaded footwear. Ang bawat disenyo ng glass beadwork, sumasalamin sa tiyaga at kakayahan ng mga nonya o kababaihan noon. But now we make is Baba Nonya beaded sandals. Girls and men. Oh, nice! Yeah, yeah. What is a very unique and distinct style or Unique pattern? style is depend on the beats. Depend on the beads. Na para bang artist ako mga bihero? Pero parang alam ko na ito ah. There are different grades. Yeah, yeah. One pair of sandals would cost how much? It's around 750 to 950. That's 12 to 15,000 pesos. But it is custom made and it's very good, unique. yeah. Wow. But this shoe can last forever. I can try, sir. It's the beats. Oh, goodness gracious. Here we go. Oh, I am not wearing my glasses, Sir Raymond. But the beats, the hole very small. Oh, boy. So Oh, wow. I think the needle is too big. So this one, Yeah, yeah. where do you put it? Sometimes here. Oh, there. There. One by one. That's why it takes a few months. That's right. Sabi ko na! Bakit pa kasi ako nagtanong na, can I try? What if mag-grind na lang? Bago pa man natin tuluyang magulo ang kanilang disenyo at mapagalitan pa ni Tito, tigilan na natin to. Naghalo-halo na ang design ng mga beads, gaya ng mga prutas at gulay dito na pinagsama-sama at hinahalo pati ang sauce. Rojak yan kung tawagin. So I see vegetables. Snack ba ito? O side dish? Isinasama sa malapot, matamis at maanghang na sauce ang pinaghalo-halong prutas na pipino, pinya, singkamas at mangga. Nasasamahan pa ng mga gulay na kangkong at bean sprout. Nilalagyan din nila ito ng tofu, mani at crackers. Na para bang salad yan, but make it Malacca style. Dahil dito snack o merienda nila ito. Ito yung pad thai without the noodles. That's it. Ganon kadali. Pad thai without the noodles. Kasi nalalasahan mo yung sauce ng pad thai, natitikman mo yung mani, may bean sprouts, may konting sipa ng anghang pero hindi sobra. Ang kapartner ng Rojak, version naman nila ng lumpiang sariwa ubod. Pupia ang tawag dito o iba't ibang gulay na binalot sa manipis na wrapper. Pati dumpling meron din. Pero ang twist, maligit ito at nakabalot sa dahon ng kawayan. Ito ang nonya dumpling o traditional rice dumpling na gawa sa glutinous rice o malagkit na bigas na may lamang karne, gulay at pampalasa. Kadalasang inihahain ito sa mga okasyon gaya ng festival. Sa dulong bahagi ng Yonker Street, makikita ang tindahan na naghahain ng lahat ng yan. Ang tatlong merienda na yan, aba nasa 5 to 8 Malaysian ringgit o nasa 80 to 130 pesos lang. Solved na! Para mawala ang tamis, anghang at malasang pagkain sa bibig, kape is the key. Ang coffee shop kasi na ito, naghahain ng kaba. Ng kape na hindi lang isa, hindi dalawa, kundi 13 klase ng kape. 13 days din kayang gising ang makaubos nun? What you think? Antok na ako. Uy! So for you. Hi. Hi, this one is 13 cents coffee. You can try all the coffee. Oh, the coffee? Yes.
I won't be able to sleep for 1 week. Yes, no need to sleep. No need to sleep. Yeah. Oh, You can try all the state coffee. oh my goodness. Yes, yes. All right. Okay, this one is a special one. It's the big one. It's the Malacca coffee. Oh, I won't sleep for 1 month. 1 month. This one only 1 week. This one for 1 month. Okay. 12 plus 1 represents 13 states. So, ito yung coffee nila from Johor. Ah, malamig. Parang nasa college lang ako. Naalala ko, nasa Boracay ako ah. Dali lang. Guys, wait lang. May asawa na ako. Marami na akong anak. Kailangan ko pa umuwi. Ang mga shot glass kasi sa harap ko, sampler ng klase ng mga kape dito sa cafe. 13 ba naman? Kapag hindi ka pa nakapili, ewan ko na lang talaga. Ah, okay. So, subukan muna natin yung strongest, tapos subukan natin yung Melaka. Ayun, Penang. Penang. Ito daw yung pinakamalakas ng shot. Are! Zayfo Party! OA, malakas nga. Tapang, ayos. Ito naman. Ito yung kanilang Melaka. Melaka blend. Lagyan na lang natin ito, guys. Big Hollywood stuff. Alam kong wala na kaming film, no? At medyo madadao ko minsan. Kahit itim, yung preferred kong coffee, walang asukal, itim lang. Kung minsan na-appreciate ko talaga yung kape na may evaporate or may condensed milk. What if gusto kong paputo lang pa ako? What if? Ito ang kape para sa asawa ko. 99% sugar, 1% coffee. Ayos na. Itibok na yung puso ko eh. Naging tourist spot ang cafe na ito dahil maliban sa variety ng kanilang kape, kilala rin ito bilang sikat na heritage themed cafe. Kada araw, may coffee of the day sa labas ng shop at libre yan para sa mga bihero naghahanap ng quick coffee fix. Para ka ring nakalibre ng pasalubong sa noodle house na ito. Noodle museum at workshop at may uwi mo pa ang ginawang noodles. Meron na naman tayong avenue for expressing our creative prowess and process. So, check muna natin kung ano yung pwede natin maging design. So, dito sa Mami Yonker House, they just don't sell, food, mga stuff na pwedeng pampasalubong. So, dun sa counter, pwede kang pumili ng chicken, tom yum, curry, laksa, etc. Vegetarian. But dito sa area na to, pwede mong i-design ang sarili mong cup. At yun yung gagawin natin ngayon. Ayos! Uy! Ang instant noodles, monster snack at chips. Halos 5 dekada na raw naging bahagi ng kultura ng Melaka. Sa sobrang hilig nga nila sa noodles, gumawa na rin sila ng Noodle Museum at Noodle Workshop. Pati ang BND fam, kanya-kanya na rin pagpapakitang gilas. Walang tatalo sa artistic side ko, guys. Yeah. Mami? Papi. Ang activity na ito, tumatagal ng 30 minutes to 1 hour. Depende na rin yan sa disenyo na gagawin sa cup. After some finishing touch, Malinis lang. Dinaloy ko lang naman yung pattern niya. Tapos hinighlight ko pa rin si Papi, hindi si Mami. Kasi ako si Papi.
Ingat lang sa biyahe. Tara, lagyan na natin ito ng puppy noodles. May designated area para makapaglagay ng noodles at makapili ng sangkap. Everything? Everything? Just for Oh, fork. Everything? That is it. Corn? Cabbage? Shiitake? Carrot. Thank you. In fairness, maganda yung ginawa nila dahil alam mo ito, parang this is part of marketing. This is part of the business. And it's highly effective if the customer can interact. And it's way beyond just buying the product and eating the product. Ito, may konting interaction, may konting labor. Ay, ito po ba yan? Galing, ha? I mean, buti na lang. Gawa nga tayo ng puppy sa Pilipinas. Maliban sa cute personalized cup noodles, marami ring snack at souvenirs ang pwedeng mabili dito sa Noodle House. Kung lilibutin pa ang Yonker Street, marami pang pampasalubong ang makikita. Pwedeng mamili sa hile-hilerang tindahan dito sa tinatawag nilang Trade District. At kapag naglakad-lakad sa Yonker Street, hindi pwedeng lalampasan ang OG stall na ito. Hanggang dito ba naman sa Malaysia, hinahabol ako ng durian? Original one bite durian puff. Okay, huwag na lang. Sige na nga. Okay. Susubukan ko to. Hi! Can I try one cocoa banana? Nah, just kidding. Durian puff. How much is one? 4 ringgit. 1 bite, ah. Try. One bite? You should. I've tried durian many times. And I try to like it. But durian does not like me. So, I can? Okay, sure can. Can. Try 1 bite. One bite? Sure. Put all the things. Why won't I choke? No. Is there a hospital nearby? Put 1 bite first. But put the whole thing. Whole thing. Yeah, then slowly bite. Am I gonna go to jail if I just take a bite? Try. Yes. Yes. Go in. Close your mouth. And then, done. First try. Slowly, yeah. Real durian. Very strong. Yeah, you use the fresh durian. Real durian. Durian. My wife will not kiss me. Nice. Want another one? One is good. I'm full. Thank you. Alam naman natin, ilang beses natin kinain ng durian. Sinubukan ng durian. Very pungent, very strong tasting durian. Ito, pre-measure pa ako na kailangan 1 bite. Babawi ako sa kanya. Papagdikin ko sa kanya balut. 1 bite din. Lalo ko lang. Na-appreciate ko siya as compared to yung mga past experiences natin na kumakain tayo ng durian fruit. Although, meron talagang real durian fruit sa loob. Hindi ko alam, is it because of the temperature of the pastry? You know, or the custard that, you know, goes well with durian. But the experience is surprisingly good. Surprise. But yeah, where's my mouthwash? 2007 nang magbenta ng durian puff ang shop ni Chango. Mas nakilala pa ito dahil sa gimmick niyang 1 bite durian puff. Para sa mga hindi kayang matapang na amoy at lasa nito, bukod sa durian, may ibinibenta rin silang yogurt puff and choco puff. At bilang pabaong regalo sa atin ng Milaka, para sa ating last stop, ang 360-degree view ng lugar sa taas ng tower nito. Isang revolving observation tower ang Menara Taming. Pagsakay sa tower, dahan-dahan itong umiikot pataas. Kapag nakahanap na ng pwesto, sit back, relax, and enjoy the view. Sa umpisa pa lang ng pag-angat, makikita na ang lungsod ng Melaka.
Matatanaw din ang Melaka River at ang bahagi ng Strait of Melaka. Tanaw rin mula rito ang aming cruise na nasa kalagitnaan ng dagat. May taas na 110 meters ang tower o katumbas ng 24 floors na building. Maaari naman tumagal ng 5 to 7 minutes ang tower ride na ito. Kapag narating na ang tuktok, paikot at dahan-dahan pa rin itong bumababa. So as we conclude our side trip dito sa Melaka, I gotta say, na-appreciate ko yung different elements na na-feature natin, na-experience natin. Siyempre, ang ganda na ito yung parang conclusion na tumaas tayo using this type of vehicle para makita natin 360-degree view of Melaka. But before this, yung Yonker pa lang, ang dami na natin na-experience. At madadala pa uwi. You know, from eating different types of, you know, their local dishes, their types of coffee, tapos nun yung very rich culture na nalaman din natin. It's a good thing na kahit na kakabukas lang ng cruise itong stop na to, which is Melaka, I think they really made a really good decision because ang dami mong pwedeng ma-feature or ang dami mong pwedeng ma-experience bilang turista dito sa Melaka. Ang laka. Ang laka. Malaka talaga itong Malaka. Pinasok ko pa dapat huwag na eh. Alis na tayo? Malaga? Malaga? Ang daming advantages kapag magbubook kayo ng grupo or family nyo sa cruise. One, controlled yung environment. So, kahit na mawala yung mga anak nyo, mahahanap nyo pa rin sila someday. Hindi sila lalabas sa ship. You have so many options. Options ng pagkain na libre. Pag hindi pa kayo nakaka-experience ng cruise, it might be the best time to try one. See you later, buddy. Dami nating first, no? First time na mag-cruise. Natulad din ng iba nating biyahe, sulit at masaya. First time libutin ng Melaka. Na kahit konting oras lang nalibot, may pabaon agad sa ating makulay na kultura. Oh, goodness gracious. At ang mga unang pagkakataong yan, siguradong tatatak sa isipan. Nitibok na yung puso ko eh. Ganun naman kapag first time biyeros, di ba? Masarap alalahanin at balik-balikan. Ingat lang sa biyahe. Dahil sabi nga nila, first, but definitely will not be the last.